paulit-ulit man lang po yung mga tanong na wala man tayong kapakinabangan. May pakinabang tayo mga kababayan kung ma-convict si Digong. So, pag na-convict si Digong, matutuldukan na po mga kababayan itong bangungot na nangyari sa ating bansa sa kanyang administrasyon. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Masaya mga kababayan si Senator Amy Marcos kasi yung mga cabinet members na dati inisnab yung kanyang Senate hearing, a-attend na po. 11 members ng cabinet ng Marcos administration pupunta po. Sabi ni Senator Amy Marcos, magsabihan niya kayo ng totoo. Bakit? Sinong hindi nagsasabi ng totoo? Lahat naman po ng mga sinasabi ng mga cabinet secretaries, base sa nakita na natin kung paano binitbit si Digong ng Interpol at sinurrender sa ICC. Di ba? At natutuwa ang ating mga mamamayang Filipino. Ang hindi lang natutuwa siya at mga DDS. Magsabihan niya kayo ng totoo, sabi ni Amy Marcos. Sabi dito, Amy Marcos to officials involved in Duterte arrest, tell the truth. Talagang sinira ni Amy Marcos yung sarili niya. Di ba? Bakit naman niya Mr. Maravillas sinira ni Amy? Nasira si Amy sa kakakampi sa mga Duterte. Kasi yung mga Duterte po, si Digong halimbawa, dapat hindi man siya kinakampihan. Unang-una, kayang-kaya niya yung buhay niya. Napakatapang na dating Pangulo. At sa yung suspect ng AJK, ang dapat kampihan ni Amy, yung mga biktima ni Digong. Kumampi siya sa dating Pangulo, imbes doon sa mga victims ng extrajudicial killings na ordinaryong mga mamamayang Filipino. Paano hindi siya masira? In worse, mas kumampi siya sa mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Diba kasiraan yun? Yan sabi rito, Senator Amy on Monday urged government officials involved in the arrest of former President Rodrigo Duterte to tell the truth during the Senate third hearing on the matter on April 10. Hindi pala 9. Koreksyonan ko yung una kong sinabi. Kala ko 9. April 10 pala. Di ganun po. Ganun ang dapat sa mga vloggers. Pag may mga kamalian po sa mga data and facts, itinatama. Di ba? Kahit yung mga dyaryo po, kahit CNN nga po, nagkakamali sa reporting, BBC, yung mga pinakangkilala na. Kasi tao lang. Pag mali, itama. That is responsible journalism. Pero yung mga DDS vloggers po hindi, talagang sinasadya nilang mali. Propaganda kasi po. Ang mga sinasabi nila kasinungalingan. Black propaganda para siraan yung ating administrasyon. You see, kakampi ni Amy. Sabi dito, magpakatotoo na. Please lang. Sabi ni Amy Marcos. Yung mga statements na yan, dapat isabi mo yan kay Bato. Magpakatotoo siya. Ngayon lang, kakampi ni Amy si Senator Bato. Dapat sabihan niya si Bato na huwag tatago-tago. Sabi nga natin, tingnan natin kung si Bato a-attend po. At sabi natin kanina, sa unang video natin, mas maganda kasi si General Torre pupunta. Mas maganda, bit-bit na rin po ni General Torre yung warrant of arrest ng Interpol o ng ICC. At kasama na rin niya yung Interpol. Tingnan natin kung pupunta sa hearing si Bato. Di ba? So sabi dito sa balita, mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon, pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan na sa wakas maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong mga pangyayari. Ano pa man ang kailangang malinawan namin? Kayo man lang ang gustong magkaroon ng kalinawan. Sa amin, maliwanag na. Pinaliwanag na ng kapatid po ninyo.
ni PBBM na obligated tayo to cooperate with the Interpol. Kahit umalis po ang Pilipinas as member ng ICC, pinadaan sa Interpol yung warrant of arrest. So we are obligated. Malinaw yun sa amin. At malinaw sa aming isipan na ordinaryong mga mamamayan na kailangang managot si Digong sa ICC para makamit ang hustisya ng mga biktima niya. Yun ang malinaw po. Kayo man lang ang nagpapalabo kasi lumabo na yung inyong kaisipan sa kakasiksik ng buhay ninyo sa mga Duterte. Tingnan natin kung mananalo ka pa. O di ba? O ngayon, sabi po ni Yossi Castro kanina, 11 sa mga cabinet officials ang pupunta sa hearing. Ayan o. 11 Marcos cabinet members to attend Duterte arrest probe, sabi ng palasyo. Ayos na si Digong, oh. Tranquilo na siya doon. Buhay hari siya doon. So ang mga atin po, yung mga dati na, si Justice Secretary Jesus Rimulya, Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, Chief of Counsel, Chief State Counsel Dennis Arbinchan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Police Major General Nicolas Torre, Migrant Secretary Hans Leo Kakdak, Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao, Securities and Exchange Commission Chief Counsel Archie Bernal, Securities and Exchange Commission Attorney Ferdinand Santiago. Ayos na ayos po. Panoorin natin sa April 10, mga kababayan, kung may mapipiga si Amy Marcos. Paulit-ulit man lang po yung mga tanong. Mga tanong na wala man tayong kapakinabangan. May pakinabang tayo, mga kababayan, kung ma-convict si Digong. So, pag na-convict si Digong, matutuldukan na po, mga kababayan, itong bangungot na nangyari sa ating bansa sa kanyang administrasyon. Panoorin natin yung press briefing ni Yossi Castro po kanina. This mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Francisco Marbil, and General Nicolas Torre. Your phone can... From DMW, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilao. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. What led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po.
it is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay mapanagot regarding po ito dun sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung ICC. And ano pong reaction dito ng Palace? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at tatignan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization or NATO, and a government of major non-NATO ally, as that term is defined by Section 2013, Paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section, sa paragraph 3 ay parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand or Taiwan. Pero nung tinignan po natin ang paragraph 7, lumalabas po dito na the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. So lumalabas po na party po tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, the United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with the respective sovereign prerogatives. So, ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na miyembro po ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung ano man ang naging prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Bukya si Bato kasi ayaw ni Marcos. Hindi magagamit yung executive order ni Trump. Wala silang pakinabang. Excited pa naman. Gustong ipasanction po yung may-ari ng jet, yung jet na sinakyan ni Digong papuntang The Hague. Irerespetuan niya, sabi niya, prerogative ng bansa. Pahiya si Bato. Mga kababayan, bukya yung dalawa. Yan kasi, pag nilabas na yung susunod na warrant of arrest, malamang the same jet ang sasakyan ni Bato papuntang The Hague. At walang sanksyon-sanksyon na mangyayari. Tulad ng gusto niyang gawin sana, ipasanksyon kay US President Donald Trump. Signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya ako po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan Senator Bato
para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Thank you, ma'am. Sa Ano ka ngayon, Bato? Bukya. Pag lumabas na yung warrant of arrest po sa inyo, huwag mo nang pahirapan na yung Interpol. Sumama ka na kagad para may makasama yung boss mo, si Digong, doon sa The Hague. Tama pa. Huwag matigas ang ulo. Ginusto ninyo ito. Gustong-gusto ni Digong. Ipain ko ngayon niya yung ICC. Inamon pa niya yung mga taga-ICC. Ito na siya ngayon. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.